Oo, siya din jojo nung hindi mo na padulong sa Ginoo. And hangtod karon, dapat itong mga kasing-kasing sa pinakalit na pagwala niya sa Ginoo. Pero isa pa man sa mga kasakit, kabalutan na ang Ginoo wala ginabiya sa tuwa. And siya na nagabalikod, na nagapa-comfort sa tuwa, nagapainundog na ang kamatayon dili niya siya katapusan kundi usa ka bagong masinugdanan diya sa iyang presensya. So padayon ta nga salig kaniya and sa karon na buntag ato ang pamalandungan ang mensahe sa Ginoo nga maghatag sa pagkalipon, maghatag sa paglaom, maghatag sa ato og kahayag. No, taliwala sa mga kasakit nga ato ang maagihan. And this Sunday is the second Sunday of the month of April. So, padayon gihapon ta sa ato ang emphasis this month, God's faithfulness. And ato ang title sa atong sermon karon is The Lord Who is Faithful. So, the Lord Who is Faithful. And once again, ato ang basahon ang ato ang text this morning. I request everyone to please stand. Deuteronomy chapter 7, verse 9. The Word of God says, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Let us pray. Father God, we thank you, Lord, sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. We acknowledge you, Lord, sa our King, our Savior. And ikaw ay maghahatag ka ng karon o heavenly wisdom samtang magatuon mi sa pulong sa pinaagi sa tabang sa Holy Spirit. O ay magtabang ka natin sa pagpasabot sa imong mensahe karon sa mo. And Father, ikaw mag-bless sa matapos sa kanamo. Holy Lord, we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Palihog sa paglingkod. So ato ang text this morning nasa Deuteronomy, isa sa mga 5 books, first 5 books, or we call it Pentateuch. Mga balaod si Ginoo. So kaning book of Deuteronomy gitapok ni Moses ang kaning mga Israelites before sila sulod sa promised land. So kaning mga Israelites, they are about to enter the promised land. And di pa nabala nato nga sila wander sa wilderness for 40 years, no? 40 long years. Imagine ang ilahang mga experiences sulod sa 40 years nga lakaw-lakaw sila diya sa wilderness. So kaning kung atong busahon ang book of Deuteronomy, ang kaning old nga mga generation, katulad itong mga generation nga nakaapas sa Egypt, katong mga generation nga nahimong slave sa Egypt, katulad sila nga generation, nahimong sila nga rebellious sa Ginoo. Bisan grabe ang gipakita ang pagkamaayo sa Ginoo sila kinabuhi. Labi na katong pag-split sa dagat para makalabang sila, makadagan sila sa mga Egyptians. Grabe ang ilahang kagahit silang heart. Nahimong silang rebellious sa Ginoo. And kato sila, kung wala sila nangamatay na. And karon time na sa mga bagong nga generation. No, sa numbers na nabutang na nasuko ang Ginoo sila ha, kaya nahimong silang rebellious. So ang nahitabo, katong mga 20 katuig pataas, dili na sila makasulod sa promised land. Makakita lang sila pero hindi sila makasulod except kang Joshua kang Caleb. Kaya sila man ang nahimong faithful sa Ginoo, nag-obey sila sa Ginoo. So it is now the time for the new generation nga mosulod sa promised land. O before sila mosulod sa promised land, itapok sa sila ni Moses para i-remind sila sa balaod sa Ginoo. Mula ang Deuteronomy, ang other meaning ali kay second law. Ang second law nga gibalik pagkutro ang balaod sa Ginoo. No, nag-review sila before sila musulod sa
promised land. Kaning Deuteronomy, this is the restatement, restatement sa balaod sa Ginoo sa ila. Gipahinumduman sila unsa ang mga promises, mga covenants sa Ginoo, o unsa yung mga balaod sa Ginoo sa ila. Before sila musulod sa promised land, meaning giandam ang ilang kaugalingon. Kaya kani sila nga generation, wala na sila nakaapas sa katong mga milagro sa Ginoo nga gibuhat sa Egypt. Nakaduog na lang sila sa mga stories sa ilang parents. So, apil si Moses na dili siya makasulod sa promised land. Makakita lang siya, ipakita lang sa Ginoo. And kanina new generation sa mga Israelites, they need to be reminded nga God would be with them sa ilahang pagsulod sa promised land. Ang pagka-faithful sa Ginoo sa ilahang mga parents, sa grandparents nila, it is the same God na mahimong faithful sa ilahang journey pasulod sa promised land. Kay dili basta-basta ang kanang ilahang atubangon ng mga kalaban, di ba? Ang uban dito mga giants ilahang kalabanon, kailangan nila tong pildihon. So kailangan gyud nila og dako nga pagtuo sa ilahang pagsulod sa promised land. And usa sa mga wali ni Charles Stanley ingon siya nga your whole faith is based on your understanding of who God is. Ang imong pagtuo, ang tibuok ni mga pagtuo magbase gyud na sa imong lalong na pagsabot kinsa ang Ginoo. No, kay kung lesser ang imong pagsabot pag ila sa Ginoo, lesser pud imong faith sa ilaha. Pero kung mas deep ang imong pagsabot kinsa ang Ginoo, mas mulalong imong faith sa ilaha. Muna ang gusto nga i-prepare ni Moses sa mga hearts and sa hunahuna sa mga Israelites. Kaya kailangan nila mailhan kinsa si God silang kinabuhi para mahimo silang andam sa pag-atubang sa kalisod niya atubangon. So, ang Deuteronomy chapter 7 verse 9, no, klaro ang dasol sa ato that God is faithful. Ano siya sa mga kinabuhi sa mga Israelites. So the word El Haniman means the God who is faithful. Kanang gigamit nga Hebrew word sa kanina verse sa Hebrews 7:9. Itong the Lord your God is God. It means El Nahiman, meaning the God who is faithful. And gusto ipaabot sa Ginoo sa ilaha sa mga Israelites that they could rest in His promises. Na makasalig sila, makadepende sila sa mga saad sa Ginoo, makadepende sila sa gahom sa Ginoo nga may mutabang sa ilaha unsa man ang ilahang atubangon diha sa unahan sa promised land. So, kani nga pagpahinumdom ni Moses sa mga Israelites, we also need this kind of reminders sa ato karon, no? Kay labi na sa upcoming na election sa Pilipinas, daghantag mga promises bitaw na madunggan, mga promises for a better future, promises nga na ay lesser corruption sa government, promises nga na ay stronger economy, promises nga wala ay nagutom na Pilipino. Nindot man ang motibo sa mga politicians, but ang reality, once nga malingkod na sila sa posisyon, ambot malimtan siguro nila or dili na inconsistent ang ilahang words before sa ilahang words sa diha na-elect na sila. No? Kuha man na ang tested and proven. Dili man tanan, pero tested and proven niya. Kasagaran yun yung na. Meaning, dili consistent ang kuha ang mga saad sa tao. Unlike sa saad sa Ginoo, na sukad sa una hangtod karon, maka testify kita na tinuod yun ang mga promises sa Ginoo sa tuwa. Bali makadepende ka sa Ginoo sa iyahang mga saad sa tuwa. No, sa una pa hangtod karon, ang iyahang promises is eternal. Iyahang promises kay timeless, no? Dili time bounded para sa tanan. So, karon na buntag, I will be sharing 3 truths about God's faithfulness nga atong matun-an
sa ato ang text karon sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. So point number 1, atong mabalaan diri that the Lord is faithful in His identity. Know therefore that the Lord your God is God. Nakalundom mo sa meaning ani El Haniman, meaning God is faithful. So the Lord is faithful sa iyang identity. No, gi-declare nila ni Moses, nagsugod siya by kanang emphasizing nga ang God, know your God. No, wala si Moses nagamit og word nga feel or think. Think therefore or feel therefore that the Lord your God is God. No, bilang yan gigamit. Nag-indicate og kanang deeper nga kailangan din mo ipaluon with all of your understanding that God, the Lord your God is the God who is faithful. Usa siya ka powerful reminder that kanang dili lang siya a God, but He is the God. Kay ang kaning Israelites napalibutan mo sila og mga polytheistic nation, meaning mga nation nga nagatuo og many gods. No, daghan kaayo sila gituohan ni gods. But gina-remind sila ni Moses niya, ang atong gina-serve na Lord, He is the God. Dili lang siya basta-basta na mga God like sa ubang nation. He is the true God, the unchanging God, the sovereign God, the eternal God. No, gipaila niya kinsa si God sila. Ang iyang identity. Kinsa si God. So sa Bible, nag-reveal sa iyang character and usa sa iyang ipangalan sa iyang Yahweh dito, Yahweh or YHWH nga siya ang I am who I am. I am the God, the only one true God. Ang iyang nature dili siya ma-change. Ang nature ni God sukad pa sa una hangtod karon wala gyud na usab. Muna ginapaabot ni Moses sa ilaha nga ang iyang identity ni Lord God sa ilaha kay same ra gyud. O gina-assure nila ni Moses ang mga Israelites nga pag once na mosulod mo sa promised land, kailangan magdepende yun mo sa tinuod nga God. Dili mo magdepende sa God nga God sa lain nga mga nations. So, in contrast sa mga human leaders, mga idols, or mga false gods, naa sila'y kinaiya na mag-change. Magpakabot sa time, mag-change, mag-fail pa yun sa ilang mga promises, ang mga human leaders, or human gods, mga false gods. But ang God of the Bible is constant sa iyang character. He is holy, He is just, He is merciful, and He is loving. That's why si Moses nagsugod siya by urging the Israelites to know that the Lord your God is God. So, ang faithfulness to God is not just something na kanang ihabit o ginabuhat. Nag-gets ninyo? Ang pagka-faithful ni God, dili lang siya something na iyahang ginabuhat. But it is who He is. Muna ang iyahang kinaiya. Dili siya matawag na God kung dili siya faithful. Dili po siya matawag na faithful kung dili siya God. Mo gina iyang identity. Dili pa rin sa ako nga. Sampul ako, tawag ko po yun yung faithful. Sampul lang. Itawag ko po yung faithful. Kailangan mo ibasihan tungkol sa akong actions. Diba? Sampul. Kami si Kuya Brian kay sige man siya sa simba. Akong masulit siya kay faithful siya sa pagsimba. So gina-describe siya based sa akong actions. But si God, gi-describe siya ni Moses dili based sa iyang actions niya. Constant iyang pagka-faithful. Kundi gi-base niya sa iyang identity. No, nag-gets na to? So unsa may kanang ato ang makuha ang mensahe ani. Kasi timeless message ani. And unsa atong pwede buhaton knowing that the Lord is faithful in His identity. First, who is your God? So nakapangutan sa atong evaluate atong kaugalingon. Sa mga moabot nga mga kanang ginatawag nato bagyo sa kinabuhi. Mga pagsulay sa kinabuhi. Let us first ask this crucial question. Who is your God?
Yun dali, if your trust is in yourself, you will be overwhelmed. Anong ma-overwhelm ka? Tungkol kaya ang imong kabalin mo na ay limitations. No? Agree mo? Na ay limitations. Kung nang ma-overwhelm ka, kung sali ka sa imong kabalin mo, if your trust is in others, you will be discouraged. Anong ma-discourage mo ka? Tungkol kaya ang uban, ma-discourage ka tungkol sa ilang inconsistency. Ma-discourage ka if ang imong pagsalig nasa uban. But if ang imong trust nasa Ginoo, you have an unshakable foundation. Sa unsay mo abot sa imong mga pagsulay. So, especially sa mga kinabuhi sa mga new generation sa Israelites. Bisan usa ilang atubangon ana nga gubat. Dili ma-shaken ang ilahang pagtuo tungod kay makasalig sila nga ang ilahang God, He is the faithful God. Na maka-rely sila, maka-rest sila sa iyang word. So in moments of fear or doubt or confusion, ang atong pinakamabuhat is to run back to who God is. Kinsa man ako ang Lord, kinsa man ako ang God. Nganong ay maabot man yun ang time niya mahadlok ka, natay mga doubts, natay maabot nga anong confusion sa atong mga sitwasyon, sa atong mga circumstances. But let us run back to who our God is. Kung sa imong pag-ila sa Ginoo. Once nga mailan mo fully si God, mailan mo deeper si God, ang imong trust diyan sa Ginoo. Mabili na sa kaugalingon nimo, mabili sa ubang tao. Amen. So, ang ato ang worship, ang ato ang prayers, ang ato ang pag-obey sa Ginoo must be rooted dili sa ato ang current nga emotional state. Meaning dili sa pagkabalingon. Kaya ang ato ang good emotional state kanang unstable ba? Na panahon nga lipay ka, maapektuhan imong the way ka mag-worship, lipay pud ka. But if magdepende ang imong pag-worship sa imong emotional state, may adlaw nga musubok ka, dili ka ganahan, ang mahitabo kay dili ka ganahan mo simba. Dili po kaganahan mukanta sa Ginoo. No maapektuhan if ang imong the way ka mag-worship, the way ka mag-pray, the way ka mag-obey kang God, if rooted ang imong faith diha sa imong emotional state o sa imong kaugalingon. But akong pagdasig nga nato ang pagtuo no marooted diha sa eternal truth of God's identity. Who is our God? He is the God who is faithful. El Haniman. According sa original translation. Ato ang feelings, mag-change yun na. Dili yun na permanente. Permi ato ang feelings. Ang ato ang situation, mag-shift yun na from time to time. Dili permanente nga nasa taas ang situation. Na ipanahon nga, maubos po ato ang situation. And luyuan ang tanan, makasiguro ka na ang ato ang God does not change. Amen? Our Lord God does not change. He is still faithful sa una o hangtod sa karon. So let us be rooted sa identity ng Lord that He is the God who is faithful sa atong mga kinabuhi. Point number 2. The Lord is not only faithful sa iyang identity but He is also faithful in His promises. Same verse, He is the faithful God keeping His covenant of love. Kung magsulti ka og faithfulness, kanang we are declaring something nga very different sa human reliability. Kaya ang faith, ang sampol to, ang isang mga mga politicians, good ang ilang intention. Na sila yung nindot ng mga plano. But let us remember na they are limited. Ang tao limited kay limited ta by time sa ato ang puso, doon natay mga weaknesses, makalimuta, and then nag-change na ito ang feelings. Dili na ito ma-compare ang faithfulness ni God, nalayo na kaayo ang faithfulness na ito. But God is different, very different sa tao. So muna iyang faithfulness is perfect, unwavering, and eternal. No, atong i-condition atong muna ngayon nga God is faithful. And because God is faithful,
kung sa iyang mga saad, dili gina siya maguba, dili gina siya mabali ang iyang mga saad. Permente yun na niya tumanon sa atong ginabuhi. Lahi-lahi man ang pamaagi, lahi-lahi tayo, pero ang Ginoo consistent din na kay mo. Since mo na iyang identity, mo po nang iyang ginapakita sa tuwa. Wala lang siya basta-basta na nagahimo mga covenants, but He always keeps them because that is His very nature. No, di siya ma-change ang iyang ano na. And then kaning covenant of love, kaning giingon diri, kaning love bitaw diri. Sa Hebrew word it is chesed. Dili lang siya kaning chesed or kaning love sa Hebrew word. Ang love mo daghan siya sa Hebrew, daghan siya klase-klase nga word. Pero lain-lain siya og kanang level. Ang kaning chesed kay dili lang siya ng more emotion. Ang kaning love diri kay kanang selfless kind of love. Selfless kind of love. Ang love na ginapasabot dira kaning promise keeping kind of love. Dili lang siya basta kanang emotion nga ginapakita ni Lord. Nga usa na example, usa na klase. Even if mag-fall short ang mga tao sa iyaha, ang labi ng Israelites, ang iyang love, ang iyang promises, dili gina mag-waver, dili gina mag-usab. Muna na klase nga love ang ginapakita. Ang iyang covenant of love. Bisan og faith, mag-fail ka, ang Israelites, many times yun, nag-fail sila sa Ginoo. But ginakip niya yung promises. Pero naabis siya mga disiplina. No, like atong mga Israelites, mga old generation ng Israelites, gituman na iyang saan, nga ipakita niya sa ilaha ang ilang promised land. But, naa sila yung disiplina. Kaya grabe ang ilang, labi na si Moses, no, grabe ang iyang sala. Si Moses, walay laing ng propeta na sama sa iyaha. Kay siya lang ang prophet niya, face to face nakatubang sa Ginoo. Nung atong pagsulat niya pagsulat sa Ginoo sa katong 10 commandments. Grabe siya ka-close, makaimutan, grabe siya na-close sa Ginoo. But once nga sala siya, kay grabe po siya ang sala. Di-take niya ang credit sa Ginoo, tapos napagin siya direct na disobedience sa Ginoo. O dili ginapalampason sa Ginoo. Pagkita niya, I am just. I am loving, but I am also just. Gituman ako ang saan sa imo ha, but I will discipline you. Kaya gusto na ako ipakita sa akong mga anak na I am just and I am loving through po sa aking mga promises. Atong tanawon ang track record unsa ang mga nabuhat sa Ginoo nga mapamatud na nato that the Lord is faithful sa iyang promises. Una kang Abraham. O sa iyang promise, nag-promise siya descendants sa makadaghan sa buhangin, sa mga bituon. And from one old man came a great nation. Grabe no? Dili biya ang sugod sa story ni Abraham katong giunsa nga paghatag sa iya og kaliwat sa Ginoo. Dili lalim no? Pila ka years ang inang giwalad before sila makaanak ni Sarah. Usa man ni mo Lord paghatag sa ako descendants niya sa katigulang nako isa kami akong anak pero lahi ang pamaagi sa Ginoo. Sa iyang coming na generation dito na talaghan ang descendants gikan ng Abraham. Ang Moses, kasi promise ni Lord ng Moses, He promised deliverance sa mga tao from the slavery sa Egypt and gibuhat niya na He split seas to make it happen. So, grabe ang kanang gibuhat ni God para mabuhat ang niya ng promise niya. I-deliver sila from slavery sa Egypt. Nagreklamo biya sila, may katong nakaabot na sa Red Sea ba? So wala pa lang pong dagat. May pamubalik na lang ni. Kaya kasi tayo, mamatay ni diri. But grabe ang Ginoo. Salig mo sa kuha. Grabe ang gibuhat sa Ginoo niya na time. Kung imong imagine mo, kung nakakaato nga time, no, imagine mo, magtunga ang dagat. Dili basta-basta ang gawin sa Ginoo. Through prophets, ang say promise sa Ginoo na i-promise Messiah na muin mo hatag sila redeem sa ilaha. Dugay man siya, but niabot gyud ang promise sa Ginoo. No, si Jesus niabot, He lived,
And He died. And then, sa katulog adlaw, He rose again to fulfill that promise completely. Manay redemption sa tanan nga muto madawat kaniya, no dili malanglag at dili ang kaangkon nino sa kinabuhi, walay katapusan. Usa lang ni sa daghan kaayo nga mga promises nga atong makita sa throughout the Bible. Pakita na the Lord is really faithful sa iyang mga promises. So today, nagasalig gihapon ta sa iyang mga saan. We still stand. Kung magkatanong standing on the promises of God. Sa Bisaya, nagasalig. Maglahira, dapat nagatindog. Pero ang thought niya, nagasalig, nagatindog ka diya sa iyang mga saan. Sa iyang saan sa ito, usap sa mga saan niya, promise of salvation, promise of His presence through the Holy Spirit sa tuwa, and the promise of eternal life, no puhon. Niya, maabot ang katapusan, muna lang ng ato ang ginapaabot. Na makauban nato siya dito sa walay katapusan, eternal life. So, usa sa mga promises niya ang kakapulganan sa Bible sa Hebrews 13:5. So, I will never leave you nor forsake you. Kung sundin siya na, makasalig din ta na dili bitan biyaan niya, I will never leave you nor forsake you. Ang iyahang promises, again, dili siya parehas sa mga campaign slogans. Nagsugod naman ng mga kuwan mo, no? Rally, sama, wala pa. Ito sa mga pero, kung sa may mga saad gano'n sa mga politician, may nagunggan. Mga campaign slogan nila. Bugas, 20 kilo. Mga bugas, 20 kilo. Buta, nakaabot pa kuha ng bugas niya, 16, 17 taon na kilo. Kunya, nato'y mama sa mga, alam ko, kisa sa siya, ngayon siya na, pag maabot, nakinig 25 ang kilo, mga matay na gitani. Nakarogalit, doble. Buhay pa mata. Grasya sa Ginoo. Mga commitments, no? But unlike ang God, ang iyang promises, they are sure, they are eternal, and they are sealed sa iyang character, that ang iyang identity is faithful. So remember that God's promises is not based sa atong ginabati, based sa atong circumstance. Instead of kanang relying sa mga saan sa mga tao, mga temporary emotions, mga temporary mga human assurances, let us put our hope, our faith sa God who is unchanging. So let us ask ourselves, am I clinging to God's promises or doubting because of delay? Na yung mga saad sa Ginoo sa mga Israelites nga dugay siya, no? Dugay siya natuman. Pero natuman yun siya. Ato maingon nga delay man, pero ang promises sa Ginoo is perfect timing, hindi na siya permitting. Am I clinging to God's promises or nag-doubt ka because of delay? Nabot ba lang sa inyong life? Am I feeding my faith by reading His Word? Or feeding my fear by listening to the Word? So magbase na sa imong faith. Kung unsa imong gina-absorb, nagabasa ka ng pulong sa Ginoo or nagapaminaw na ka sa mga saad sa kalibutan, magbase diha ang imong faith. Sometimes gina-blame nato si God. Lord, wala man ka naging faithful sa kuha. But ang pangutana, are you reading His Word? Na-absorb ba nimo unsa ang mga katuyuan sa Ginoo? Na-absorb ba nimo unsa ang wisdom sa Ginoo behind sa imong situation? Or you're just feeding your fear by listening to the Word? And in the end, si God mong binabasol, where in fact, ikaw ang nag-feed o dili mao sa imong kaugalingon. By listening to the Word, wala ka nag-listen, nagabasa sa Word. So, ako magdasig sa atong point number 2 na even if we fail, ma-fail mo kita. Nung kitang tanan rin, fail ka sa Ginoo. Na yung mga panahon ni ma-fail ka sa Ginoo. But remember, He remains faithful sa mga pinabuhi. Kana siya nga word, o kana siya nga sentence, balik-balik na itong ginasulting, balik-balik na itong madunggan. Pero ang ato yun ang samton, ang namulang itong kita ba? He is faithful. The Lord is faithful.
may meaning ani. Bukan na siya kung ato masabtan. So ang iyang promises, so the Lord is faithful sa iyang promises, ang iyang promises, dili siya ma-expire, dili po siya ma-weaken, dili po siya ma-break ang promises sa Ginoo under pressure. Ang iyang promises is tinuod, it is eternal, it is sure ang iyang promises sa tuwa. So, ang promises sa Ginoo, di lang para sa Israelites, di lang para sa ato ang karon. Ang promises sa Ginoo para po siya sa future ng mga generations. No, the Lord is faithful across generations, sa mga maabutay pa ng mga generations. Same verse na to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. So 1,000 generations. Kaning 1,000 generations, it is a Hebrew idiom, meaning limitless scope or unending continuity. So 1,000 generations. Wala siya napasabot nga, pag ikaw 1,001, dili na siya may faithful. Kung dili idiom siya, nagpasabot, continuing nga pagka-faithful sa Ginoo, hangtod sa katapusan. The Lord is faithful across generation. Wala siya nag-depend sa kanang time, wala siya nag-depend kung kinsa na ng mga generation. So, wala siya nagahulong ana. God's faithfulness is not temporal. God's faithfulness is not limited to one season or to one people group or one nation of these mga Israelites. God's faithfulness is intergenerational. No, from generation to generation, hangtod sa katapusan, o hangtod sa mawala na mahanan na ang kalibutan, the Lord is still faithful, no, across generations. So this verse, verse 9, dapat siya covenantal condition, no, covenantal condition. Those who love Him and keep His commandments. Katong mga nagayugma sa iyaha kung naga-obey, no, keeping His commandments. Ang gugma sa Ginoo, constant man na siya. Ang gugma sa Ginoo para na sa tanan. Ang gugma sa Ginoo para sa mga believer, para po na sa mga believer. But naay kalahian, fully ma-experience sa mga believer ang covenant blessings nga gihatag sa Ginoo. No, mas fully ma-experience sa mga believers. Katong mga nagahigugma o naga-obey sa iyang commandments. Nakuha na to. No, nasa covenantal condition. Napo siya covenantal blessings. O gi-affirm ni Jesus Christ sa John 14:15. Sa nang John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ang katong mga naigugma sa kuha, mag-keep po sa ako ang mga commandments. Meaning, mag-obey po sa ako ang commandments. So, ang ato ang gugma sa Ginoo is shown through our obedience. Kung ganang atong pag-obey, mahimo siyang, kuan ba? Mahimo siyang yuta nga nagatanong ta dira o obedience. Magamit ko pa lang kanang illustration. Muna siyang yuta, mutanong ta obedience. Kung ang bunga ng obedience, maka-benefit ana ang future nimo nga mga generations. Mao man gila pasabot diri. Sa imong pinaagi sa imong obedience, maka-benefit ang future nimo nga moabot ng mga generations. So because God is faithful across generations, ang ato ang response should also be faithfulness sa iya in return. Kanang maging knowing that God is faithful sa iyang identity, knowing that God is faithful sa iyang promises, knowing that God is faithful dili lang sa una karon, faithful po siya sa future generations. Unsa ato ang kanang response ani? That we should also be faithful sa iya. And if faithful na sa iya, by loving and obeying Him, maka-benefit na nato ang future ng mga generation na makadawat po sila ang blessings. Muna siya kuan ba? Muna siya ripple effect nga mukanat hangtod sa lifetime. Muna ang ginapakita sa kanang scripture na ang gisaarang baya nga makaadto sa promised land si Abraham, no? O
o ang Moses, ang Abraham, pero ang nakabenefit ang ilang mga future generations. O na siya yung ripple effect. Ang ato ang obedience karon, makahatag siya ang impact sa umaabot. Muna siya ang mahimong foundation of blessing sa imong children, sa imong mga grandchildren, at sa imong mga apila po sa imong mga spiritual disciples or spiritual descendants. Kasi akong pasabutan eh. Sample sa mga parents, no, sa mga parents. When you walk in obedience to God, you are not just making a choice for yourself. You are shaping a spiritual legacy for the next generation. Makahatag ang impact sa imong mga kaanakan. Daghan yung mga klaseng ng blessings, blessing of protection, blessing of good health, or blessing of kanang long life, no? Daghan siya ng klase. Ang imong ikaw na parent, kung obedient ka sa Ginoo, maka-impact na sa imong future generation. Same ra pud na kung sa kabaliktaran, kung ikaw dili ka obedient sa Ginoo. Ang term sa uban na ay daw kanang generational curse. So, no? Generational curse ang uban sa ako ang kaliwat kay kuan mga manambalay na generational curse kanang naga-depend sila sa gahom sa mga spirits, gahom sa mga agimat, mga sitaw ka na, kanang agud-agud sitaw na mga habak nga ba. Wala ka nag-depend sa Ginoo. So naa daw siya mo-create siya kanang tunglo bitaw, maabot sa imong kanang future generation. Pero mapoto lang na siya if mag-confess ka sa Ginoo, na siya i-accept as your Lord and Savior, na siya na maghari sa imong kinabuhi, dili imong kaugalingon, dili na imong mga old beliefs. So mag-create siya og kanang nindot nga mga panalangin sa umaabot. Sa mga parents na pagdasig sa mga parents. Kani sa amo po di, youth and young adults, your decisions today may affect a family you haven't even started yet. It may affect ang imong decision karon. Mahimo kang faithful sa Ginoo or dili ka mahimong faithful sa Ginoo. Kanang faithful lang ka sa imong kaugalingon, mahimo kang faithful sa imong career. Dili na ka faithful sa ministry sa Ginoo. It may affect a family you haven't even started yet. Same sa mga nakita ko sa parents. So you can begin a legacy of faithfulness even if you didn't inherit one. If ang imong parents dili sila faithful sa Ginoo, you can begin a legacy sa imong kaugalingon karon. No, young adults, mga youth, pwede ka magsugod og legacy of faithfulness. Bisan wala ka naka-inherit sa imong mga parents o sa imong grandparents. Next, sa mga church leaders, sa mga disciples, sa mga pipang disciple, know that your investment in others' spiritual lives plants seeds that may grow long after you're done. No, wala kang kabalo ang imong mga kipagtudluan sa Sunday school, mga kipagtudluan sa children's outreach ministry. Mahimo na silang mga future pastors, mga future na mga evangelists, mga future na mga church leaders. No, makahatag siya ng impact ba? No, wala kang yung nagatanong ka sa imong pag-obey, muna kang nagatanong sa yuta ba? Na sa future, ang makaani-ana ang katong mga nagasunod sa mga generation. Kaya na may mga testimony ba na igo na siya nagtulog bata, din na itong bata. Ngayabot ang panahon nga, nahimo na itong kuhan ka ng pastor. Katong sa Socorro may, itong pastor dito ba? Sa ito atong gipuyan. Na young adult, prayer ride sa mga young adults. Nag-testimony ang pastor dito. Dati daw sila nagpuyo sa Picharaw. Then ang ilang silingan na ipayag-payag. Tapos every weekend daw nag-outreach daw sila dito. Diya siya, kuhaan daw siya kanang sa una, ang iyang papa kay PBMA, tapos ang iyang mama kay Mormons. Pag-abot nila Picharaw, nahimon silang inactive sa PBMA Mormons. Na naka-appeal sa outreach ministry sa
usa ka evangelical church. Kato daw ang nahimong pamaagi nga karon nahimo siyang pastor sa Socorro karon. Nahimo na siya karon og kanang mo siya leader sa mga pastor sa Socorro Island nga naa siya tingog daw sa ilahang munisipyo. Pag magkuan daw ang mura ka ng council ang mga councilor, naa daw siya maghatag og word before sila masugod. Kasi tawag na kaso? O, posisyon. Naa siya iranggo dito. Gitagaan siya dako nga ranggo sa mga opisyal sa gobyerno. Giila siya mga parang ilahang spiritual leader. Ngayon lang, grabe ang impact if mag-invest ka o kanang hindi spiritual seeds nga maghahatag ko kanang impact sa mga tao bisan kung mamatay na ka, ang imuhang pagsangyaw pagtulog sa mga bata nakahatag og impact sa ilaha. No? Still, ako ma-prove that the Lord is faithful even sa across generations. So like sa gibuhat ni Moses, we are also commanded to pass on stories of God's faithfulness. Muna gibuhat ni Moses sa ilaha, kitapok nila sila, tapos nag-isgot sila sa balao sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo, ug unsa tong mga nabuhat sa Ginoo nga naging makilala si Lord sa ilaha throughout from generations to generation. And mo muna ang ato ang buhaton karon. No, we are commanded to pass on these stories of God's faithfulness. Ingon ang Psalm 78 verse 4. Nga, tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord. Tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord. So nagapadayon siya na magpasapasa sa mga stories sa unsa si God nga naging faithful sa tuwa. So sa ato ang coming anniversary no nagahisgot gyud ta sa church history nato kay atong ginabalikan pag-usab giunsa si Lord nga naging faithful sa FCCSB. So kad sa una sa pagsugod hangtod karon. Naa na sa to ang programa nga ibutang nila. Mapahinumduman ta ba nga the Lord is still faithful sa una hangtod sa karon. So we serve a God who is faithful in His identity, not ang first point na to. We also serve a God who is faithful sa iyang mga promises. And we serve a God who is faithful across generations. So, sa katapusan, ato makita sa atong mensahe karon that God has been faithful. Amen? He is still faithful today. Amen? And He will be faithful to 1,000 coming generations. Amen. Ako pagpaka ng Ginoo. Grabe ang mensahe sa ato karon, it is very timely sa ato. And I hope nga in response sa pagka-faithful sa Ginoo sa ato, kita po na may magputang faithful sa iya. Kung upon sa iyang tabang sa grasya sa Ginoo, maging faithful po sa iya. Kay naani impact po sa ato kinabuhi. Dili lang sa ato kaugalingon, kundi sa mga kaanakan ng kaapuhan nato hangtod sa katon sa generation. So mo ni ang pulong sa Ginoo. I pray nga kay tanan na panalangin karon nga dugtag. Magambot ta, tindog ta. Father God, we thank you Lord once again tungkol sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Lord, salamat sa imong mensahe sa amuha. Dagi sa Holy Spirit, Lord, among nasabtan imong pulong. That you are faithful in your identity. You are faithful to your promises, Lord. And you are faithful, dili lang sa mga kaugalingon, but across generations, sa mga coming generations. Lord, salamat aning mensahe gikan sa sulat ni Moses sa iyang gibuhat before sila nanulot sa promised land na ang ilang pagpahinumdom. Unsa ka kamaayo sa mga pinagpilon. Unsa ka kamaayo sa mga kamatindaan, Lord. And salamat Ginoo nga karon nagapahinumdom po ka sa mga dayag ka sa imong kaugalingon sa mga karon that you are the Lord who is faithful. Salamat ani nga kamatuoran Ginoo nga pinaagi ani makasalig dinhi sa imong 100%
makaduol niyo sa imong Ginoo anytime, anywhere. And Father, among ningkuktan nga kamatuoran, labi na sa mga maatubang namong nga mga pagsulay sa kinabuhi. And knowing nga believe yun na shaken among foundation tungod kay ang foundation is rooted sa imong identity that you are the Lord who is faithful. Lord, pray ka ng mga bless sa tanan ng mga kaanakan ninyo diri sa FCCSB. Nga in response ang nanungdan nga mensahe, we will be faithful sa imo hangtod sa imong pagbalik Ginoo. Lord, tabangin ni ani nga magbuhat namon ni pinagi sa imong grasya o sa imong gahom pagsatabang sa Balang Espiritu. Ginoo, ikaw ay makasidungog sa mong pinabuhi. Pray ka ng mga dalos mong mga pagdayag Ginoo karon nga adlaw, Lord, na binahon niya sa pagkabuhat sa imong preparation. Father, para na minaampo, pasalamatan in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen.